Okay, good day. I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is the last topic and siguro isang video na lang natin to. The torsion in thin walled structure, no? So torsion sa mga thin wall structure natin. So nagkaroon tayo ng thin wall stresses sa axial stress natin. So meron tayong mga tangential and meron tayong circumferential or tangential, longitudinal. So yung stress na yun ay patungkol doon sa kinikerry niyang mga fluids or yung mga outside and inside dun sa vessel natin. So dito sa torsion sa torsion thin wall natin, so ang ano naman natin dito ay nagkakaroon tayo ng torsion doon sa mga material natin. So paano nangyayari 'yon? So kapag meron tayong mga so for example sa mga pipes natin, meron tayong mga earthquakes, may mga ano tayo, nagkakaroon yan ng mga twisting ano. So meron tayong mga loads ng mga lupa. So nagke-create yan ng torsion. Okay? So yun yung idea natin for torsion thin wall, ano? So, paano ba natin to sinosolve? So, simple lang naman ang formula natin dito. Okay? So, ang formula lang natin dito ay T is equals to 2 multiplied by area of shear. Okay? So, that is equal to 2, torsion is equals to 2 area ng ang area ng shear ng ano natin ng area kung saan mag-shear, and that is multiplied by thickness of the thickness multiplied by shear stress. Tandaan natin na yung ating T is torsion or yung torque, and then yung 2 yung 2 is the constant yan. Ito galing yan dito sa Q natin, ano? So stress natin. So yung Q is the shear flow or yung shear na dumadaloy dito sa ating members. Then yung ating area is considering the thickness, the center to center wall, ano? So pag sinabi natin center to center, kailangan yung measure natin is naka-center dun, nakapaloob dun sa center ng thickness natin. Hindi pwedeng outside. Magkaiba yun, ano? So explain natin mamaya. So kailangan tandaan natin itong part natin na to, yung ating area is the area enclosed by the center line. Sabihin yung center dun, ano yung area na naka-enclose dun sa ating center ng thickness. Kung ito yung thickness natin, so lakihan natin to, no? Ayan. Ayan. Then ito, no? So exage natin donut, ayan. Okay? So exage natin 'yan, ano? Exage natin, ayan. Donut, ayan. So iligitna natin ng konti, hindi siya nakagitna. Okay, okay na 'yan. Okay. So, pag sinabi mong ano natin dito, pag sinabi nating area enclosed by the center line, ang idea natin dito ay hindi siya outer to outer na, for example, meron tayong given na diameter. Yan yung gagamitin nating area na pi d raised to 4 over 4. Pi d squared over 4. So, hindi na yung gagamitin natin kasi sabi natin, kailangan yung ating area is naka-enclosed by the center line of the thickness or the wall natin, ano? So, sabihin, kailangan hanapin natin yung center ng thickness natin. Okay? So, ito yung center ng thickness natin. Ito yung center ng thickness natin. So, kukunin natin yan, yung circle na yan. So, yan. Ito lang yung area na i-consider natin. Yan. Yan lang yung area na yan. Okay? So, yung area lang na yan yung i-consider natin. Okay? Kasi ito yung center ng thickness ng wall natin. So, therefore, ito ay T over 2. Then, ito naman ay center ng thickness. So, that is T over 2. So, therefore, D is equal to yung ating, let's say this is AD, ano? Paano ba natin sabihin? Kasi ito, inner diameter na to, no? So, this is, ito ay, yung part natin na to ay DI or inner. So, ito ay, paano ba natin sabihin? Outer, no? So yun, DO na lang na maliit. So, isa DI, isa DO. DO is equal to D minus minus T kasi dalawang T over 2. So, that is equal to T na lang. Okay? So, so ano yung ating condition again? Kailangan i-check natin kung ano ba yung given dimension sa atin. Naka-outer to outer ba o naka-center to center dun sa ating thickness. So, pag naka-center to center,
gagamitin natin na yung area na yun, yung dimension na yun. Kapag hindi, i-compute natin yung kanyang area enclosed by the center line or center ng thickness wall natin or wall thickness natin. Okay? So, yun lang naman yung idea natin dito. Ito lang naman magpapahirap sa atin dito. And then yung, kung hindi natin alam yung area. Okay? So, yun. Then, let's have a sample problem. Diretso na natin. So, ano na lang tayo, no? Stress na lang tayo. Wala natin to computein yung ating, ano. So, paano, sir, kapag meron pala tayong iba't ibang dimension dito, no? Iba't ibang thickness ng wall. So, pag meron tayong iba't ibang thickness ng wall, pag hinahanap yung maximum, syempre, yung pinakamaliit yung kukunin natin. Okay? Okay, so let's example problem. So, sample problem number na to, 7. So, a torque of 600 Newton is applied to the rectangular section shown in figure 337. So, determine the wall thickness T as not exceeded a shear stress of 80 megapascal. What is the shear stress in the short sides? Ano? Ayan. So, what is the thickness? So, parehas lang naman yan. Okay, so neglect na natin daw yung concentrated at the corner. So, tanggalin na natin yung angle of twist. Doon na lang tayo sa shear stress. Ano? Huwag na natin i-compute yung angle of twist. Okay, so torsion is equal to area thickness multiply by shear stress. So, yan. Ganyan lang naman kasimple. Torque is equal to 2 multiply by area, multiply by thickness, and multiply by shear stress. So, simple lang. Ang problema lang, kailangan i-identify natin yung ating area. No? So, ano ba yung area natin? Dapat naka-enclose siya sa center line natin. Ano? So, kung papasinin natin yung given natin dito, ayan, meron daw siya 300, nandito siya, no? So, sabihin, hindi yan yung ating outer. So, sabihin, naka-center to center na yung ating dimension. So, kung naka-center to center na yung dimension natin, pwede na natin siyang gamitin, okay? So, therefore, ang ating torque is equal to 600 Newton meters. So, multiply natin yan sa 1,000 para maging Newton millimeter. So, that is equal to 2. Ano yung area ng rectangle natin? Base times height. So, that is equal to 80 multiply by 30. Okay? So, multiply by 80 multiply by 30. Then, multiply by thickness. Ito yung tinatanong sa atin. And then, meron tayong 80 megapascal. So, therefore, ang ating wall thickness na kailangan is equal to 600 multiply by 1,000 is equal to 2 multiply by 80 times 30 multiply by t multiply by 80. So that is equal to 1.563 millimeter. So yan yung ating wall thickness ng ating rectangular section, na thin wall section. Okay? So yan, simple lang naman. Identify mo lang kung naka-center to center siya. Kapag hindi siya naka-center to center, ay yun, bilang tayo maghahanap ng center to center. Pag center to center na siya, pwede natin gamitin yung formula. Okay? So, yun. So, sample problem, number, ano tayo? Okay, so number 2 tayo. Okay, so a torque of 600 Newton meter is applied to the rectangular shown. So, kanina lang din, kaso mapapansin natin yung ating dimension. So, check natin yung dimension natin. Ibakatin natin. Ayan. So, yun, ano, yari tayo dito. Hindi siya naka-center, hindi siya naka-center. Naka-outer to outer tayo dito. So, sabihin, hindi yan yung ating pwedeng gamitin. Kasi sabi natin, the area na kailangan natin is enclosed by the center line. So, kailangan ito yung ating dimension, ano? Ito, kunin natin yung dimension natin sa center line. So, paano ba yan? Hindi naman siya nagsisend. Ayan. So, center line. Assume na natin na center line yan. Ayan, ano? So, ito yung ating center line. Ayan. Okay, ayan. So, paano natin siya kukunin? So, sabi natin, yung center na line na yan is center ng thickness. So, that is equal to T over 2. Yan yung center ng rectangular ng ano natin, ng thickness natin. So, that is, ito din ay
So, yung maliit na yan ay T over 2. So, therefore, ang length natin na to, ito ay, so yung length natin na yan ay equal yan sa 300 minus T. Okay? So, bakit? Kasi nga ay yung dimension na yun yung kinailangan natin. So, therefore, ito din ay 80 minus T. So, therefore, gamitin natin yung formula. Meron tayong, ang area natin ngayon ay, area is equal to 300 minus T multiply by 80 minus T. So, ating formula is torque is equal to 2 multiply by area multiply by thickness multiply by shear stress. So, meron tayong 600 Newton meter multiply by 1,000 is equal to 2 multiply by 300 minus T multiply by 80 minus T. So, burahin na natin to. Nakasagabal na. Multiply by T and multiply by 80 megapascal. Okay? So, that's it. So, 600 is equal, multiply by 1,000 is equal to 2 multiply 300 by minus 300 minus x. Then, multiply by 80 minus x. Then, x multiply by 80. Okay? So, yun. That is equal to, wait lang, parang may mali ako. Wait lang, tingnan ko kung saan ako nagkamali. Ayun. Ito. Sorry, sorry. Okay, so that is 30 lang pala, no? So, 30 lang yun. Ba 300? So, 30 minus T. So, ito ay 30 minus T. So, sorry. So, sorry sa error. So, 30 minus T. Okay? So, 600 multiplied by 1,000 is equal to 2. 30 minus X. 30 minus T. Multiply by 80 minus T. Multiply by T. Multiply by 80. So, that is equal to 1.69. So, thickness natin is equals to 1.692 millimeter. Okay, so yun. Madali lang naman yung topic natin dito. Mapapahirap lang sa atin dito kapag naging careless tayo at hindi natin inalam kung center to center ba yung ating binigay na dimension. Okay, so pag hindi ay yun, maganda lang tayo magkakaroon ng mali. So huwag tayong pakampante na bibinigay ng dimension, kana tayo agad ng kana. Ano? So tingnan natin kung ano ba yung mga binigay sa atin na data. Okay, so let's have another sample problem. Okay, so dito, meron daw tayong tube na 0 point thickness. Ano daw yung ating torque? Then, ano ba yung area natin ng elliptical shape? So, ang ating area ng shape, ang area ng ating shape ng ellipse ay is equal to pi AB. So, ano ba yung pi AB na yan? Yung pi AB na yan, ito yun, ano, kalahati. Ayan. So, kalahati niyan, ano. So, ito ay A. At ito yung B. So, since center to center naman yung binigay sa atin, so therefore, ang ating answer is torque. Ang hinanap nating torque is equal to so 2 multiply by area, pi, multiply by AB. So, kalahati ng 3, so 1.5. And kalahati ng 6 ay 3. So, that is multiply by thickness natin ay meron tayong 0.1 and meron tayong 8,000 PSI. So, therefore, torque natin is equal to 2 multiply by pi multiply by 1.5 times 3 multiply by 0.1 multiply by 8,000. So, that is equal to 2261 pounds inches. Or pag dinivide natin sa 12, that is 1884.86 pounds foot. Ano? So, yan na yung ating answer. So, sir, paano naman kapag hindi yan, hindi yan center to center? So, for example, ang given sa atin ay, so, for example, so, dagdagan na lang natin. So, paano pag ito yung binigay? Ayan. Yan yung binigay sa atin. Okay, so, ito yung binigay sa ating dimension.
na 3 and 6. So, ganun pa rin, kukunin natin yung ating center dito, and then yung ating center dito. Okay, so instead na A na lang siya, so magiging A minus T over 2. So, sir, bakit naging T over 2, hindi na T? Kasi ito na lang yung kailangan natin i-minus. Yung dimension na yan, hindi na nakasama yung nasa baba. Ito naman din ay B minus T over 2. Okay, so that is 0.1. Torque is equals to 0.1 ay 2 multiply by area. So that is equal to 3 minus 0.1 ay 0.5. 3 minus kalahati ng 0.1. So that is 2.95 multiply by 5.95. So multiply by thickness na 0.1 and then yung ating 8,000 PSI. So torque is equal to 2 multiplied by 2.95 times 5.95. 0.1 then 8,000. So that is equal to 2804 to 2808 pounds inches. So yun. So yun na yung ating answer. So yun, kaya kailangan lang ay alamin natin yung ating enclosed by the area enclosed by the center line. So yun, last problem siguro to. So dito naman meron tayong different material, ay different thickness, meron tayong 2 and meron tayong 3. Okay, so depende sa tanong natin dito, no? So if meron tayong tanong ng maximum, so yung thickness natin ay dalawa, no? Meron tayong 2 saka 3 mm. Okay? So parehas natin kino-consider kapag parehas na hinahanap yung stress. Pero pag maximum ay meron tayong kung pinakamababa na lang, pinakamalit na thickness na lang. Okay, so an aluminum tube, so meron tayong center to center, ano area ng kalahati ng circle, pi r squared over 2. Okay? So may center to center naman tayo. So an aluminum tube is 1.2 meter long, has a semicircular cross-sectional area shown in the figure. If the stress is concentrated at the concentration at the corners is neglected, determine the torque that causes the maximum shear stress of the megapascal. So, hanapin na lang natin yung stress natin dito kay 0.2 and then yung stress natin dito kay 0.1, So, yan. Dalawa yung stress na hanapin natin. Then, saka natin alamin kung ano yung maximum shear stress. So, meron tayong torque natin daw is equal to okay, so ayan, may 40. So, tingnan natin, So, paano naman daw yung torque natin for A and B, So, meron tayong torque at A, torque at 1. So, ito yung point 1 natin. So, torque at 1 is equal to 2 multiplied by area pi r squared over 2. So, that is 25 squared over 2 multiplied by thickness natin. So, ano ba yung thickness natin dito kay 0.1? So, that is 2 mm multiplied by 40 megapascal. So, T1 is equal to 2 pi 2 multiply by pi multiply by pi 25 squared over 2. Then multiply by 2 multiply by 40, so that is equal to 157 Newton meter, 157.08 Newton meter. Okay, so 157,000 kasi makukuha nyo dyan, Newton millimeter. So yun yung ating Newton, yun yung ating tag dito. Newton millimeter, so divide mo sa 1,000 para maging Newton meter. Then, so torsion na 2 tayo, so 0.2. So, meron tayong 2 pi multiply by 25 squared over 2, then multiply by 3, then multiply by 40. So, torsion at 2 natin is, torque at 2 natin is equal to, so mas mababa to, so meron tayong 200, mas mataas to, 235.62 Newton meter, So, sabi natin, ano yung allowed natin na torque? So, syempre, yung mas mababa dun sa torsion natin ng mga value, So, yun. Ito na yung ating final answer. Okay, so yung mag-govern naman lagi kasi dyan, yung may mas mababang thickness. Okay, so that's it. Yan na yung ating torsion at thin wall. So, yun, madali lang naman yung formula. Magkakamali lang kayo dyan kapag nag-careless tayo at hindi natin alam yung
yung ginamit nating area. So kailangan yung area natin ay naka-enclose by the center line. So dito, yung area natin ay naka-enclose by the center line kasi ito yung center at ito yung center ng ating figure, yung ating thickness. So doon natin siya mineasure. Okay? So yun. So thank you guys and God bless. So be ready sa quiz ninyo next week. Okay? God bless.